Okay guys, good morning. Good morning po sa inyong lahat. At welcome po dito sa aking channel, ang Tabsong Viewpoint. So, since ang ating pong channel ay about commentary, reporting, and news, punta muna tayo guys dun sa tinatawag na good news. Okay? Ito kasi hindi ko pa mapalagpas ito guys kasi kalalabas lang na balita, ngayon na ngayon lang, good news. So, ito po ay about sa West Philippine Sea issue. So, bigyan lang po natin kayo ng background. Sabi, pinagpapawisan daw ako guys, sabi ng aking mahal. Okay, bigyan ko lang kayo guys ng background. So, ang West Philippine Sea ay isa po yung lugar sa karagatan ng nasasakop ng Pilipinas. So, nagkaroon po tayo ng issue dyan about sa legal sovereignty issue kasi nga meron pong isang bansa na nagki-claim ng buong area na yan. So update ko lang po kayo nung 2016 kasi nagkaroon tayo ng tribunal ruling sa Permanent Court of Arbitration. Okay? So, UNCLOS. Sa madalit salita, guys, nanalo po tayo dyan at na-award. Napatunayan po natin na yung West Philippine Sea na yan ay sa atin talaga yan. Tapos, lately, nagkaroon po tayo ng batas. Yung ipinasa natin noong November 2024, which is yung tinatawag na Philippine Maritime Zone Act, na kung saan pinirmahan ng ating presidente ang Republic Act number 12064, dinidefine yung yung maritime zone ng entitlement ng sumasaklaw dun sa UNCLOS ng arbitral ruling 2016 award. So ibig sabihin parang inadapt lang natin sa law yung napanalunan natin na arbitral ruling ng sa UNCLOS. So madalit salita, ano po ang good news nito? Kasi meron po kasing isang candidate na nachichismis na isang pro-China makapili politician, okay? Na sinasabi na yun daw pong West Philippine Sea ay gawa-gawa lang natin at siya tinatawag na imaginary lang natin at wala daw po yan sa mapa at ibig sabihin binabaliwala niya yung ating mga yung ating nakalagay dun sa ating Philippine Maritime Zone Act, yung napanalunan natin ng arbitral award. So wala po ito ng di umano'y nachichismis na isang politician na pro-China makapili. Okay? So yun po yung chismis. So again, di umano po yan. So kinakailangan pa nating maliwanagan dyan sa ganyang accusation. Okay guys? So ang importante dito, ang good news po dito is ngayon, nalathala na ngayon na na-recognize na ng Google Maps, okay? Na ang West Philippine Sea ay nag-i-exist talaga. So ibig sabihin yung binabato dati na wala daw sa Google Maps, etc. Ngayon po nandun na. Pag nag-browse kayo, makikita na ninyo nakalagay doon West Philippine Sea. So isa lang po yan na nagpapatunay na yung ating claim diyan sa ating lugar na kung saan ay West Philippine Sea ay nire-recognize na po ng international community. At ang kasunod po niyan, malalathala na yan sa world map na mag-i-exist na talaga yung tinatawag nating West Philippine Sea. So again, yan po ay masasabi nating good news. Okay? So sa mga po dyan, masyado ang pagtutol, yung mga tinatawag natin na mga pro-China narratives na yan. So maliwanag po na yan po ay pinapawalang bisa na. Okay? Pinapawalang bisa na ganyan mga false narrative na yan guys. Kaya may tuturing kong isa itong one step na success para sa ating lahat ng mga Pilipino na ma-recognize na ng international community yung ating pinaglalaban dyan na West Philippine Sea. So again, ang channel po na ito ay proud sa mga moment na ganito na step by step nare-recognize na ng international community yung ating ipinaglalaban dyan sa ating EEZ zone na West Philippine Sea. So proud na proud po tayo dyan sa ganyang balita at dapat po ipagmalaki natin yan guys.
Okay, again, ang panawagan po natin dito sa ating channel, tayong mga Pilipino ay magkaisa-isa na sa isang direksyon. Wala tayong pro, walang anti. Tutok lang tayo sa isang layunin natin na magkaisa tayong solid na Pilipino na ang sinusuportahan ay ang entire Philippines or pro-Philippines po tayo. At hindi tayo nagsumusuporta sa political personality. So, okay, ang pagsuporta natin again sa political personality ay hanggang sa pagboto lang, at pagkatapos nun, babantayan na natin yung kanyang performance, at pag hindi tayo satisfied, tanggalin na natin sa sunod na eleksyon. Again, yun po ang ating ipinaglalaban dito sa ating channel. So, kung kayo po ay nakikisa sa ating advocacy, bakit hindi po ninyo suportahan ito sa pamamagitan ng pag-subscribe and pag-share ng ating mga video na sa tingin niyo ay makakatulong sa pag-improve ng ating community as a one nation at one Filipino para sa future ng pag-unlad ng ating bansa. Again, kung may mga comment po kayo at ay mga suggestion, isulat lang po ninyo yan dyan sa ating comment section para at least mabanggit natin sa mga susunod na episode ng ating channel. And then sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe po para magkaisa tayo dito sa ating community. Yun lang po, at maraming salamat. At sa inyo lahat dyan, peace.